Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Marian, 26 na taong gulang at taga Maynila. 18 pa lamang ako nang magkaroon ng asawa. Maaga akong nabuntis noon, kaya kami nagsama na ng asawa ko. Yun nga lang, ilang beses na akong nakukunan, kaya kaming dalawa lang ng asawa ko ang magkasama sa buhay. 35 anyos na ang mister ko at isa siyang sundalo. Palagi siyang nakadistino sa malalayong lugar at palagi akong naiiwang mag-isa dito sa aming bahay. Wala namang problema sa akin kahit na madalas akong naiiwan. Palibhasa maganda ang kinikita ng asawa ko at palaging nasusunod ang mga luho ko. Siya nga palahan. Dadating ang pamangkin ko ngayon. Anak siya ng pinsan ko. Malayong kamag-anak namin. Dito na muna siya titira. Sakto't may makakasama ka habang nasa trabaho ako. Ani ni Mario. Mumuntong hininga ako at dahan-dahang tumango sa mister ko. Kung sa bagay, bahay naman niya to, kaya maaari niyang patuluyin ang kung sino man ang gusto niyang patuluyin. Basta wag lang sana akong pakikialaman, ayos lamang sa akin. Ngayon ba ang dating niya? Oo, Han. Galing siyang probinsya namin sa Isabela. Wala siyang ibang kamag-anak o kakilala rito, bukod sa akin. Kaya ako hinihinga niya ng tulong upang may matuluyan siya. Pinayagan ko na at malaki naman ang bahay natin. Saan ni Mario? Nga pala, Han. Dating gwardiya si Leandro. Kaya kampante ako nakasama mo siya. Lalo na sa panahon ngayon. Maraming loko-loko. Dagdag pa niya. Ipinagkibit-balikat ko lamang ang kanyang sagot. Matapos naming kumain ng almusal, ay naligo na ang mister ko at naghanda na para sa kanyang pag-alis. Inayos ko naman ang mga gamit na dadalhin niya sa trabaho at maging ang uniforme na rin niya. Eksaktong matapos ako sa mga ginagawa, ay may biglang nag-doorbell. Dali-dali akong naglakad papuntang pintuan at pinagbuksan ang nag-doorbell. Magandang umaga po. Nandyan po ba si Mario? Tanong ng lalaki. Oo. Ikaw ba si Leandro? Tanong ko sa kanya. Opo. Pasensya ka na sa biglaan kong pagdating ha. Kailangan na kailangan ko lang talaga ng trabaho eh. Tugon niya. Naku, walang problema. Tumuloy ka muna at ipagtitimpla kita ng kape. Nag-almusal ka na ba? Pinagbuksan ko ng pintuan ni si Leandro. Ngiting-ngiti naman si Leandro nang pumasok sa loob ng bahay namin. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Gwapo rin naman ang asawa ko. Yun nga lang, mas gwapo yata tong si Leandro. At mas bata. Kung hindi lang siguro ako nag-asawa ng maaga, baka nagustuhan ko na siya. Oh, nandito ka na pala. Puna ng mister ko nang mabungaran ang binata. Kalalabas lang ng banyo ng asawa ko. Tangis ang puting tuwalya lamang ang nakatapis sa kanyang katawan at may naglalaglagan pang tubig mula sa kanyang buhok paibaba. Kadarating ko lang. Hindi ko naman alam na may maganda ka palang asawa, Tito Mario. Sabi ni Leandro. Natawa ko sa kanyang sinabi at napailing na lamang. Sa isip-isip ko ay, bolero pala tong binatang to. Ganun talaga. May gwapo rin naman siyang asawa. Pabirong sagot ng mister ko. Nga pala Leandro, habang nasa trabaho ako, baka pwedeng bantayan mo na rin ang misis ko. Isumbong mo kaagad sa akin kung may aaligid sa kanyang ibang lalaki
at uuwi ka agad ako para bakuran ng akin. Ani pa ni Mario. Ewan kung nagbibiro o seryoso siya ng mga oras na yon. Oo naman tiyo, maasahan niyo ako sa bagay na ganyan. Nilamok, hindi makakadapos sa asawa niyo. Pabirong tugon ng binata habang nakangiti. At saka, salamat ho nga pala sa pagpapatuloy sa akin. Saglit lang naman po ako dito. Mga ilang buwan lang siguro. Mag-iipon lang ako at kung kaya ko na, mangungupahan ako at aalis na rin ako. Dagdag pa ni Leandro. Huwag kang masyadong magmadali sa pag-iipon. Mas unahin mo ang pangangailangan ng pamilya mo sa probinsya. Maluwag naman ang bahay ko, kaya walang magiging problema sa amin ng misis ko. Tugon ni Mario. Wala pang asawa si Leandro. Ang tinutukoy ng mister ko na pamilya niya ay ang mga magulang at mga kapatid nito na nasa probinsya. Nasa edad 22 pa lang to at 4 na taon lang ang agwat ng edad naming dalawa. Syempre, nakakahiya rin naman sa asawa mo. Ani ni Leandro sabay sulyap pa sa akin. Napakamot na lang ako sa aking ulo. Wala namang problema sa pag-stay mo pansamantala dito sa amin, Leandro. May tiwala naman sa iyo ang asawa ko at sa tingin ko, mabait ka naman. Sabi ko naman. Oo nga. At isa pa, binilin ka rin sa akin ng ama mo. Sagot ng asawa ko. Pagkatapos naming mag-usap-usap ay pumasok muna kaming dalawa ni Mario sa aming kwarto. Tinulungan ko siyang mag-ayos para sa trabaho at nagkaroon na rin kami ng konting lambingan nang isinandal ako ng mister ko sa pader sabay angat ng aking suot na duster. Napakagatlabi na lang ako sa kapilyuhan ng aking mister. Kung sa bagay, aalis naman na kasi ang asawa ko. At hindi ko alam kung ilang linggo o buwan na naman siyang mawawala. Pagkaalis ni Mario, medyo awkward pa kami ni Leandro sa bahay. Tahimik lang siya at magsasalita lamang kapag kinakausap ko na. Dumaan ang mga araw at hanggang sa tuluyan siyang matanggap sa isang agency. Pang-umaga siya sa trabaho bilang security guard sa isang mall. Alas 6 ng gabi umuwi na siya sa bahay. Idinadamay ko na rin siya sa pagluluto ko ng hapunan. At minsan, nagsasabay na kami sa hapunan ngunit madalas ay nauuna na ako. Ito nga palang share ko sa pagkain natin dito sa bahay. Ani ni Leandro sabay abot ng pera sa akin. Nasa 2,000 piso ito. Umiling kaagad ako. Naku, hindi naman kailangan yan at sapat naman ang pinapadalang pera ni Mario. Itabi mo na lang yan at ipandagdag mo sa ipapadala mo sa pamilya mo. Pagtanggi ko. Hindi ba nakakahiya naman na libre na nga akong nakikituloy dito sa inyo tapos maging pagkain ko'y libre din? Sabi niya. Hindi naman. Hayaan mo na at ibinilin ka rin naman talaga sa akin ng mister ko. Tugon ko. Tumango si Leandro at nagpaalam na tutuloy na sa kanyang kwarto. Nang tuluyan siyang makapasok sa kwarto, ay tsaka lamang ko nakahinga ng maluwag. Hanggang ngayon, gwapong-gwapo pa rin talaga ako sa kanya. Aminado akong attracted ako sa kanya, ngunit hanggang doon na lamang yun. Hindi naman maaari pang lumalim dahil may asawa na ako at mahal ko ang asawa ko. Isang araw, magkasabay kaming naghapunan ni Leandro. Tahimik lamang kaming dalawa habang kumakain, nang bigla siyang magsalita. Siya nga pala, umiinom ka ba? Gusto ko sanang mag-celebrate na kaunti at nakaisang buwan na ako sa trabaho. Ani ni Leandro. Umiinom naman minsan, matipid na sagot ko. Sige, bibili akong alak mamaya. Inom tayo ha? Nakangiting sabi niya. Matapos naming maghapunan, nagpaalam si Leandro na lalabas muna para bumili ng maiinom namin na alak. Pumasok naman ako sa aming kwarto ng mister ko dahil nakatanggap ako ng tawag galing sa kanya.
Halos 2 linggo na rin simula nung huling tumawag siya kaya't napatagal ng kaunti ang aming pag-uusap. Nakwento ko rin sa kanya na niyaya ako ng pamangkin niya na mag-inom para mag-celebrate ng kaunti. Pumayag naman siya pero pinaalalahanan ako na huwag uminom ng marami at baka malasing ako. Lalaki pa rin daw si Leandro. At baka kung ano pa ang mangyari. Natatawa na nga lang ako dahil alam ko naman yun. At isa pa, loyal naman ako sa kanya. Sa sala kami pumuesto ni Leandro. Sa harap namin ay isang mini table at TV. Alam mo, ang swerte sa'yo ng mister mo, Marian. Napakamaalaga mo. Tanggap mo na palagi kang naiiwan dito. At napakaganda mo pa. Kung ako kay Tito, hindi ko hahayaan na mag-isa ka lang dito sa bahay at dadalhin kita kahit saan man ako magpunta. Ani ni Leandro at saka tinungga ang baso na may lamang alak. Marian? Mas matanda ako sa kanya ng 4 na taon pero Marian lang ang tawag niya sa akin. Hayaan na nga. Mukhang hindi niya halatang mas may edad ako sa kanya. Kung sa bagay, mas bata kasi akong tignan sa edad ko. Yun ang sabi nila. Natawa ako sa kanyang sinabi at nagsalin muli ng alak sa aking baso. Nakaka-4 na bote na kami ng beer. Medyo nararamdaman kong tinatamaan na ako ng alak dahil umiikot na ang paningin ko. Gusto ko na nga sanang magpaalam kay Leandro na matutulog na ako. Pero nahihiya akong magsabi. Mukhang nag-e-enjoy pa kasi siya kaya binalik ko na lamang ang paningin ko sa aming pinapanood. Akala mo ba magandang buhay ko dito? Oo nga't may mabait akong asawa at magandang buhay namin. Ngunit mahirap ding mag-isa. Siyempre nakakalungkot. Lalo na sa tuwing aalis ng bahay si Mario. Kung pwede nga lang sabihin ko sa kanya na huwag na siyang umalis sa tabi ko. At manatili na lang kaming magkasama. Ngunit alam ko rin naman na hindi yun pwede. Malambing kong sabi sa binata, sabay nagkatinginan kami ni Leandro. Hindi nga lang yun nagtagal. Dahil napansin ko ang pagbaba ng kanyang paningin sa aking labi na para bang may nais siyang ipahiwatig. Ilang segundo rin kaming walang imik sa isa't isa. Hanggang umupo siya sa aking tabi. Alam mo bang gusto kita, Marian? Sa isang buwan na magkasama tayo at inaasikaso mo ko, ay unti-unting nahulog ang loob ko sa'yo. Alam kong asawa ka ng tito ko, pero hindi ko talaga maiwasang magkagusto sa'yo. Bulong niya. Nagulat ako at napatulala ng ilang segundo. Hindi ko makapaniwala sa kanyang tinuran. Sa totoo lang, ganoon din ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit ayaw ko naman aminin dahil natatakot ako. May asawa pa rin ako. Tumayo ako sa aking kinauupuan at akmang aalis sana kung hindi lamang ako napigilan ni Leandro. Hinila niya ang pulsuan ko, dahilan para mapaupo ako sa kanyang mga hita. Magrereklamo na sana ako kung hindi lamang niya mabilis na niyakap ang aking bewang at sinuyo ng matamis na halik sa labi. Hindi ko alam kung bakit ako tumugon kaagad sa kilos niya. Dahil tuluyan na rin akong napayakap sa kanya. Nawala na sa isipan ko ang aking asawa at natangay ako kaagad sa tinatawag nilang bawal na alon. Nakainom ako. Pero hindi pa ako lasing. Alam ko pa ang ginagawa namin ni Leandro, ngunit wala akong makuhang dahilan kung bakit hinahayaan ko lamang siya sa kapilyuhan niya. 22 pa lamang si Leandro noon, pero mahusay na siya na para bang marami ng karanasan. Bumaba ang halik ni Leandro sa aking leeg, hanggang sa bumaba pa ng tuluyan, hanggang sa mapahaplos siya sa aking katawan. Pero hindi ko magawang magreklamo ng mga oras na yun. Dahil inaamin kong natipuan ko rin ang binatang gwardya simula nung una ko siyang makita.
Ilang sandali pa iniyaya ko ni Leandro na pumunta sa kwarto niya na hindi ko naman tinanggihan. Nabigla ako nang buhatin ako ni Leandro patungo sa silid niya. Para tuloy kaming bagong kasal sa isang pelikula. Hanggang sa tuluyan niya akong mailapag sa kamang naging dahilan ng aming pagkakasala. Nagatinginan pa kami nang makasampa kaming dalawa sa higaan. Nang gabing yon, unang nasilay ni Leandro ang lahat sa akin. At sa huli, tuluyan kong binukas ang mga binti ko para sa lalaking hindi ko naman asawa. Halos mawala ako sa aking sarili ng oras na yon, nang tuluyang umuga ang matibay na kama. Yumakap ako ng mahigpit sa binata at sa sandaling yon ay ayaw ko na siyang pakawalan pa. Sa buong magdamag na yon ay hinayaan ko siyang pagsawaan niya ako ng paulit-ulit. Hindi ko na mabilang kung nakailang beses kami ng gabing yon at wala na akong ibang inintindi kundi aliw at saya lang na dulot ng isang pagkakasala. Kinabukasan, nagising ako sa tabi ni Leandro. Wala pa rin kaming suot pareho. Dali-dali kong pinagpupulot ang mga damit kong nagkalat sa sahig at saka tumakbo patungo sa kwarto namin ng mister ko. Hindi lamang ng gabing yun, may nangyari sa amin ni Leandro. Naulit pa ang pakikipaglaro ko ng apoy sa kanya. Nawala ang lungkot na nararamdaman ko sa tuwing umaalis ng bahay si Mario para magtrabaho. Dahil nandiyan naman si Leandro para punan ang pagkukulang sa akin ni Mario. Kaming dalawa lang naman ni Leandro ang nasa bahay. Kaya nasisigurado kong hindi malalaman ng asawa ko ang kalokohan naming dalawa. Ilang beses nang may nangyari sa atin, Marian. Paano kung madisgrasya kita? Hindi naman ako papayag na ang mister mo ang tumayong tatay sa magiging anak natin. Bulong sa akin ni Leandro. Magkayakap kami ng oras na yon dahil pagkaalis pa lamang ni Mario ay muli na namang may nangyari sa amin. Hindi ko naman magawang tanggihan to dahil natatalo ako ng aking kahinaan bilang babae. Huwag kang mag-alala at hindi mangyayari yun dahil may iniinom ako. Sabi ko, hindi ka pa rin nakakasigurado. Paano kung magkaanak tayo? Ihiwalayan mo ba ang mister mo? Napaisip ako bigla sa kanyang sinabi. Oo, hinayaan ko si Leandro na gamitin ako. Pero alam ko sa sarili ko na isang lalaki lang talaga ang mamahalin ko. At yun ay walang iba kundi si Mario. Nagkasala ako sa kanya, pero mahal na mahal ko pa rin siya. Mahal ko ang mister ko, Leandro. Hindi ko kayang iwanan siya. Pwede bang huwag na natin tong pag-usapan? Saad ko. Natahimik na lamang si Leandro at wala nang nagawa. Pagkatapos ng 2 linggo, umalis na ng bahay namin si Leandro. Nagpaalam na siya sa amin ni Mario na bubukod na siya dahil nakapag-ipon naman siya ng pera at kaya na niyang mangupahan. Simula ng araw na umalis siya ay hindi na kami muli pang nagkausap at wala na ring nangyari pa sa pagitan naming dalawa. Nanatiling lihim ang paulit-ulit naming kasalanan noon at hanggang doon na lamang yun. Nang ma-realize ko ang mga pagkakamali ko'y bumawi ako sa aking asawa. Niyaya ko siyang magbakasyon sa ibang bansa upang mag-second honeymoon kami. Ilang buwan matapos naming umuwi galing ibang bansa ay nalaman kong nagdadalang tao na ako. Sa wakas, magkakababy na ako at natupad na ang matagal naming pinapangarap ni Mario. Tuwang-tuwa kaming pareho ni Mario nang malaman ng balitang yun. Sigurado naman ako na kanyang batang dinadala ko dahil matapos umalis si Leandro noon ay kumonsulta ako sa aming doktor sa takot kong baka magkatotoo ang sinabi sa akin ni Leandro. Maswerte na lang siguro ako dahil talagang maitatago namin ni Leandro ang namagitan sa aming dalawa.
At dahil sa pangyayaring yon ng aking buhay, ay nagsilbi itong leksyon sa akin dahil talagang natakot ako sa nagawa kong pagkakamali. Siya nga pala, kinuha ni Mario na maging ninong ng anak namin, si Leandro. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at paalam.